Hello, magandang gabi po. Sa ngayon po, ang pag-usapan natin ay si Bongbong Marcos, si BBM. Ang sinisisi niya sa pagbagsak ng kanyang tiwala sa kanyang mamamayan at sa kanyang pag-aproba sa kanyang trabaho ay mga fake news. Alam mo, ano yan eh, yan ang mga ginagamit na dahilan na nakikita nila dahil wala po sila nakikita na totoong news na talagang dahilan ng pagkabagsak nila. Ang hirap naman, ang taas naman ng mga ilong nila at hindi nila nakikita kung alin ang nagpapabagsak sa kanila. Ibig sabihin po niyan, isa po sa mga malaki na mga pangyayari na hindi niya nakikita ay yung kidnapping. May namatay si Anson K, yung construction magnate at sa kanyang driver niya. May bata na kinidnap, naputulan ng daliri. Maraming pa iba ang hindi na lang nagre-report kasi natatakot po yung pamilya ng kinidnap na kapag ni-report, baka lalong patayin yung kanilang mga kaanak. At may personal din akong inaatindi na kaso ng kidnapping. This time ay Koreano naman ang kinidnap. Kumbaga sa Pilipinas, sa ngayon, sa panahon ni BBM, nag-surge. Maraming nireport pa yung mga Chinese community at saka yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, na mga pangyayari ng kidnap. Ang tanong, bakit nangyayari yan? Tapos, kung bakit nangyayari yan, isa lamang ang masasabi natin at magtatanong din tayo kasabay na para maintindihan natin kung ano bang trabaho ng pulis. Para malalaman natin kung kayo naman ay naging pulis, ano naman ang gagawin ninyo para mawala yung trabaho mga kidnapping na yan. Kidnapping na pag-usapan natin. Tingnan mo sa panahon ni Digong, ang kidnapping bihirang-bihira mangyari. Yun na nangyari lang yun kay G. Ikjo na kinidnap ng PDEA at saka pulis. Mismo ang kidnapper ay pulis. So ibig sabihin, dahil na-control ni Digong mga pulis, ay walang kidnapping nangyayari. Ang nangyayari naman ay patayan din. Kumbaga, pag tinignan mo yung aspeto ng patayan na 30,000 na may pinatay, ang naging resulta na nakita natin, I don't want to argue with anybody na yun talagang logical conclusion, kundi yung nangyari pag sabay-sabay naman namatay, wala na pong nagidnap, wala nang gumawa ng krimen sa kalsada, at wala nang pasiga-siga na hindi pulis. Tanging pulis lamang ang pasiga-siga. So in other words, nagkakaroon tayo ngayon ng balansiya. Kung ako maging presidente, pag tinanong papiliin tayo sa dalawang sitwasyon, bigyan ko ng suporta ang lahat ng pulis pag ako presidente, tapos siyempre may danger din, may delikado rin na mangyari na sila ay gagawa din ng mga saliwa, mga kawalang kwenta ng mga trabaho. Kagaya niyan. O di kaya, sundin natin ang style ni Bongbong, pero ang nangyari, maraming mga kriminal sa kalsada. Isuriin mo lahat ng mga records ng mga police station dyan. Ang nakikita lang natin na malaki yung mga kidnapping. Kasi malaki yun. Naalala niyo pa, naputulan na daliri yung bata. Na pinatay si Anson K, ng negosyante, pati driver niya pinatay. Nakapagbigay ng 60 million ata yun, pero patay pa rin. So iyan po yung pinaka-problema natin. Ngayon, kung sasabihin natin na kidnapping ang dahilan sa pinakamalaki na pagbagsak ni Bongbong, ay mukhang hindi ako maniwala sapagkat kung ang kinikidnap lamang po mga mayayaman. 'Di ba, Maricho, mga mayayaman lang? So ilan lang ang mga mayaman kidnap po, kunti lang yan sila. So hindi po 'yan ang dahilan ng pagbagsak ng pagtitiwala kay Bongbong Marcos. So ano? Siyempre, sino bang nagbibigay ng tiwala? Mga tao. At marami silang hindi nagtitiwala. So sino po yung mga marami na hindi nagtitiwala kay Bongbong Marcos? Ibig sabihin, mga mamamayan, mga mahirap. Maniwala kayo sa akin? Sana maniwala kayo sa akin. Hindi naman po ako kagaya ng ibang
ba dyan na kunwari may magaling, hindi naman ako kagaya ng iba ng mga political analyst ko, no, kung ano ng mga illogical mga statements na ginagawa, hindi ako conforme, kumbaga. But I will not hit them. Ikaklaro ko lang sa aking mga nakikinig. Pag nagsabi ka, naghanap ka ng dahilan bakit bumagsak si Bongbong Marcos. Malapit na niya matupad ang kanyang pangarap. Ang kanyang pangako sa kampanya noong 2022 na gagawing 20 pesos ang bigas. Malapit niya na matupad. Bakit? Nasa 25 na sa ngayon. Sa baka sunod na linggo, maging 25, maging 18 na yan. Ano yung tinutukoy ko? Yung trust rating, 25%. Bagsak. Yan po ay, ibig sabihin, hindi po kidnapping dahil kahit sabihin natin maraming kidnapping nangyari na anunsyo, nalaman ng publiko, pero tandaan nyo, ang mga mayayaman lang ay nakinikidnap. Kaya kayo mga mahirap, kagaya ko, magpasalamat kayo naging mahirap. Kasi kung mahirap ka, walang magnanakaw sa iyo, walang ba inanakaw sa iyo, wala ring mangingidnap sa iyo. Di ba? Sabi ng mga mga Cebuano speaking, bulahan ang mga dili dato. Kayo sila walay makuha ang mga kawatan sa ilaha. Sabi sa Tagalog, pinupuri natin ang mga pagiging mahirap kasi sila yung tao na hindi maging biktima ng pag-hold up o pang anuman. Ito po. So ngayon, ibig sabihin, marami pong kidnapping nangyari, ipipresenta natin kidnapping. Kahindik-hindik po ang ginawa. Although marami din pong mga tao ang mag-react laban kay Bongbong kahit hindi po sila apektado pagdating po sa pagkain sa bawat mesa. Marami pang, pinakamalaki talaga na nakita ko na dahilan dyan, walang iba, kundi bakit? Mamaya ko sabihin kung walang iba kung bakit. Tingnan muna natin ang aspeto ng pagmahal ng mga presyo ng pagkain. Diyos ko, mula pa noon, kahit noong December pa, kahit hindi pa naging December, kahit noong last year pa, matataas na rin o akit-akit mga pagkain, presyo ng pagkain, bagsak, bagsak, akit, bagsak. Ang bigas, ang presyo ng bigas, ganun pa rin. Kung minsan naman, malapit na nga sila magiging honor roll ng mga presyo ng bigas. Abot na 90. Grado mo 90 pag estudyante ka, with honor ka. So, yan naman po. Ang presyo din ng mga gasolina noon, crudo, ganun din. Mabuti na nga lang marami na ngayong electric vehicles at hindi na masyado nag-aasa sa mga gasolina. So, ilan yan? Noong panahon na yon na sinasabi ko, hindi naman bumagsak sa 25% ang trust rating ni Bongbong Marcos. Bagkus mataas pa nga noong panahon na yun eh. So, ibig sabihin, hindi po pagkain ang talagang sadyang malaking dahilan. Kasi akyat baba naman ang pagkain eh. Ang ginagawa lang naman mahirap kagaya ko, kung mataas ang kamatis, hindi mo na ako bibili ng kamatis. Luluto mo na ako na walang kamatis. Pagtataas naman ang bawang, luluto ako ng pagkain na walang bawang. Ganun lang naman ang sagot ng mga mahirap. Ngayon, pagtingnan naman natin ang ibang aspeto naman. Ano bang may ibang aspeto? Sahod ng tao. Pagtaas ng sahod na dapat minimum wage. Alam naman natin na minimum wage, di ba, Maritzo, pati ng tanong-tanong mga kumakain sa iyo, marami nag-uusap-usap mga trabahante, ang kanilang sweldo ay mababa. Pero hindi bumagsak ang rating ni Marcos. Ibig sabihin, hindi po yung mga iyon ang dahilan kung bakit bumagsak. Walang iba. Sinisiguro ko po walang iba kundi pag-aresto kay Duterte. Nang nangyari yung aresto kay Duterte, bagsak ang popularity mo. Pati mga kandidato mo ay bumagsak. At nakita mo naman yan, sinabayan yung pag-akyat ng mga kandidato ni Duterte. Umakyat sa double digit. Naging number 1 yan. Permanente naging number 1 na ngayon si Bongo. Kay Duterte yan. Naging sa ibang mga survey, naging number 2 si Bato. Kay Duterte yan. Ang iba, striking distance kung tawagin mo sa English, ay nakabuntot na. So, ang nakadalawang pumasok sa ibang mga survey, si Rodante Marcoleta at saka si Philip Salvador. Ang explanation,
Kasi mas kilala naman sila kumpara sa kapwa nila kandidato sa PDP Laban. Ang ibig sabihin, malakas man ang hatak ng banat ng inyong grupo, ay number one pa rin na magbibigay sa inyo ng big push, ng tulak pataas, ay yung individual yung pagkakilala sa inyo. Alam mo, kung may mga pera lang ito at mag-advertise, kagaya kay Villar, kagaya kay Aimee, kagaya ng ibang nag-advertise dyan, sigurado ako maraming mananalo sa grupo ni Duterte. Sa grupo naman ni BBM, ay alam naman ng bayan na puro mga kanyan, mga dating Duterte yan. Puro mga traidor kay Duterte yan. Lahat sila, kung tawag dyan sa mga Cebuano at Ilonggo, mga nagluib. O, ano ba yung nagluib? O, nagtaksil. O, ngayon, yan ang mga tao na hindi mo maasahan. Huwag nyo na iboto yung mga tao na nagluib o yung mga taksil. Kung tinaksilan nga nila yung kanilang how much more kayo na mga tao na botante. Pagtaksilan lang kayo ang inyong boto. So, iyan po ang nakikita kong dahilan kahit sabihin natin na matindi ngayon ang, alam mo, may personal akong alam, matindi po ngayon ang pag-akyat ng kidnapping. Pero ang nababahala dyan po, yung mga may pera, mga mayayaman. At sila po ang humahawak ng kaban ng ating bayan kasi silang mga negosyante. Hindi naman tayo mga mahirap ang negosyante. Karamihan sa atin, mga arawan, mga swelduhan. Anyway, kailangan nyo rin tulungan ang mga amo ninyong mayayaman kasi pag magsara kumpanya nila, wala na rin kayong pagtrabahuan. So ito, ipakita natin dito yung mga news. Pero mamaya ko na ibalik si Kwan, si Pope. Si Pope kasi namatay. So ipagdasal natin, humiling ako ng dasal sa mga kapatid Muslim, ipagdasal nyo rin si Pope Francis. Kasi si Pope Francis po, lagi siya pumupunta sa Turkey, nakipag-usap siya sa mga Muslim leaders, mga Muslim na mga sa relihiyon, yung mga bishop na mga Muslims. So anyway, punta tayo muna sa kung paano nagpabagsak kay yung balita sa kwan muna. Pakita natin ang balita sa kidnapping. Teka muna. So, ibig sabihin, ang theory ko, ulitin ko lang ang theory ko, ang totoong nagpabagsak kay Bongbong Marcos ay yung pag-aristo kay Duterte na ginawa lang baboy pagka-aristo. Although sa kabila ng lahat, sinabi nila maraming gustong Pilipino na magkaroon matuloy ang impeachment, ang trial, ang paglilitis kay Duterte. Isa na ako doon na may gusto. Kasi para matapos na rin issue na yan. Pero ang sa aking posisyon, dapat sa Pilipinas siya ikakasuhan, hindi doon sa ibang lugar. Kasi wala nang jurisdiction ng ICC. Ang jurisdiction sa Pilipinas na lang. So ito po ngayon Solon's arrest of key slay suspects shows PNP can act without bloodshed. Ewan ko, hindi ako naniwala sa mga kwento ninyo kung totoo ito o hindi. Yung pagkahuli nyo ng mga kung sino ang mga gumawa ng krimen ay maganda. Pasalamat kami sa inyo at magandang achievement yan. Pero pinakamagandang achievement ay yung walang mangyaring krimen. Yan ang pinakamaganda. Ang problema, nangyari, nasa kayo manghuli. Ang problema pa, malamang kaysa hindi, ang mga kasabwat sa krimen ay mga pulis pa. Oh. Ito nakalagay. Bakit? Ibig sabihin, ang laki ng sweldo iniwan ni Duterte sa kanila. Bakit nagingid na pa yung mga pulis? Ang rason dyan, kailangan lang pera. O bakit lang kailangan pang pera? Mataas sweldo. Ang mga pulis po kasi po, sila po, aminin na natin mga pulis, aminin natin ang katotohanan. Kayo yung, sa mga trabahante sa gobyerno, kayo yung mahilig umutang ng tudo ng inyong sweldo. Inuubos nyo sa utang sa AppsFly, RBS, RBR, SBS, lahat ng klaseng utangan, inuutang nyo. Wala kasing kontrol sa sweldo. Dapat ay bawalan ang lahat na nagpapautang na magpautang sa mga pulis o mga sundalo kung walang pagpirma ng kanilang commanding officer.
o kanilang mga hepe. So kaya maraming pulis na sumali sa kidnapping. Marami ngayon na mga pulis na sa ano lang, kumbaga sugal na sila. At sa lahat ng krimen po na malaki ang kita at medyo madali ang lumusot ay ang kidnapping. Tapos ang pagbabayad po, ginagamit lang cryptocurrency para hindi matrace kung sino nagbayad at sino ang binababayaran. Pinadaan sa cryptocurrency. Yan ang diskarte sa ngayon. Okay, so ngayon, ang ano pa bang ibang insidente ng kidnapping? Nais ko ipakita nung pagkahuli nung tatlo ko, no, which is naniwala naman ako, yun talaga yung mga culprit doon. So ipapakita natin yung kung ang demonstration ng police. Pero bago yan, ipakita ko muna dito yung pruweba na yung BACC isa sa pinakatanyag na grupo na lumalaban sa kidnapping at pangkarahasan ay ang Volunteers Volunteers Against Crime and Corruption na tinayo ng kaibigan ko na si Dante Jimenez. Pero namatay na ngayon si Dante Jimenez, ang may pumalit na sa kanya. Pero believe ako din sa staying power nitong BACC. Ayan, ang BACC sumisigaw na ngayon sa kidnap or ransom. At ayon sa kanila, tumaas na. Tumaas na talaga. So, siyempre dahil mayaman ang kinikidnap, ekonomiya ang direkta na tatamaan. Siyempre, kung sino pa naman kinikidnap, ayaw na magpatayo ng negosyo. So, the Anti-Crime Advocacy Group on Monday warned that the rising number of kidnap or ransom cases in the Philippines poses a threat not only to the public safety, but also to the country's economy and stability. Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista in a television interview said the recent uptick in kidnapping incidents could lead to capital flight and damage investor confidence. For BACC, there is a clear resurgence of kidnapping for ransom as one major crime, and also the DOJ Investigation Task Force Against Kidnapping. It is a clear sign that there is substantial rise in case of kidnapping. So, yan po ang isa sa mga na nakikita natin ng mga dahilan. Tapos, ayon naman kay Remulla, kilala doon nila kung sino yung si John Vic Remulla, kilala doon kung sino nangingindap. Kung kilala, bakit hindi na huli-huli? Yan ang tanong ko. Ito. So, we know who they are. Ayan Sabi ni John Vic Remulla yan, we know who they are. Remulla confirms kidnappers cut finger of foreign student, vows justice. So, yan. Yan ang sinabi nila. Ito pa si Remulla na kapatid ni Buying. So, police have already identified the group behind the kidnapping of a foreign student of an exclusive school in Taguig City following his rescue in Parañaque City on Tuesday night. In a Facebook post, Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla confirmed the boy had a part of his right little finger severed. So, actually, ito na matagal na report na nag-drawing sila Maricho, na rescue na ng police, pero ang totoo pala hindi na-rescue. Nagpakita lang, pinalabas lang talaga ng kidnapper. So, kita mo pati yung mga pagsisinungaling ng police, yan mga fake news. BBM, hindi yung fake news na iba na sinisisi mo na bumagsak ang rating mo. Mas marami po ang tao na hindi naniwala sa iyo, BBM. Mas marami pang naniwala kay Diwata. Kaysa sa iyo. So, anyway, ang ating hanapin dito is sa mayor. Dito po, pakita natin itong istorya ng kidnapping kung paano nahuli naman ito yung pinatay na contractor na si Anson K. So, ang pumatay, ito tinuturo ng pulis na pumatay. Sige, i-play natin. Tingnan nyo kung totoo ba. Observe tayo kung yun nga. Ito. 3 suspect sa kidnapping kay Anson Kwe ay nahuli na kuno.
So ating itong i-play. Humingi lang ko ng tawad sa Philippine Star, gagamitin ko pong inyong ang inyong video. Ito. So i-play na natin. Yan. This year. The suspects used a Chinese female contact to lure the businessman, and the meeting initially planned as early as March 28, but was carried out a day later on March 29. Thanks to surveillance footages, intelligence reports, and cyber monitoring, we were able to track the movement of victim's vehicle, which is a black Lexus. 1. This led to the identification of Ricardo Austria David, also known as Richard Tan Garcia, alias Tabak, and Raymart Catequista, alias, let me correct, Ricardo Austria David, also known as Ricardo Tan Garcia. This is the name he used and given to his neighbor, and alias Amay, and his bayaw, alias Taba, identified as Raymart Catequista. They are both under the custody of the anti-kidnapping group after they were arrested around 3 a.m. yesterday, April 18, at Purok Sambuton, Barangay 4, Rojas, Palawan. Also today, April 9, 2025, one of the primary Grabe dito sa Metro Manila ang kidnapping, tapos sa Rojas, Palawan ang aresto. Hindi ko alam kung totoo yan. Kasi ang kidnapper pala sa pagtatago, umabot pa hanggang Palawan. Tingnan natin. David Tan Liao, also known as Xiao Shangyang, Yang Jianmin, or Michael Agad Yung, a Chinese national, surrendered to the anti-kidnapping group and confessed his participation in the kidnapping for ransom of Anton Tan. Ayun, buti na lang sumuko. So yan po sa karanasan ko bilang abogado, yan po ay malaking ebidensya yan na totoo nga kasi sumuko. Kasi wala namang taong susuko kung hindi siya gumawa ng krimen. Yan ang kaisipan talaga sa batas ng ebidensya. So pakinggan natin si General Fajardo. The three named suspects who are under the custody of AAG underwent inquest proceedings before the Department of Justice after they were charged for 2 counts of kidnapping for ransom with homicide. And later on, during the discussion, we will show to you, he was seen doon po sa pinagdalhan po ng mga biktima dyan po sa may 345 Marta Street, Barangay Langka, May Pawayan, Bulacan, where the victims were lured na pumunta po doon at doon na rin po sila pinatay. Ito po si David Tan Liao. Yung isa pa po, ang kanyang driver ay si Ricardo Austria Tan. Si Richard Tan Garcia po, ang pakilala po niya doon sa kanyang kapitbahay. Ito po siya, doon sa bahay na pinuntahan ng mga biktima kung saan doon na rin po sila pinatay. At ito rin po ang picture na nakuhanan siya bago po niya iwanan yung Lexus van yung gabi po ng March 29. Next, ito po, yung kuha po niya sa loob po ng isang convenience store noong March 29 po, bago po niya iwanan yung Lexus van sa may Seminary Road, Barangay Toro, Quezon City. Ayan po siya, makikita niyo po siya, naglalakad. Ito po, bumili po siya pumasok po siya sa isang convenience store, kumuha po ng wet wipes at isang plastic po na ginamit po niya para tanggalin po yung kanyang mga prints, presumably doon po sa Lexus van. Ito po siya, naglalakad sa may Barangay Toro, binibigbig po niya yung kanyang binili dito at biniliwan po niya dito yung Lexus van ng same day din po ng March 29. Relatedly, on April 16, AKG implemented a search warrant at number 345
Marta Street, Villacor Village, Barangay Langka, May Kawayan, Bulacan, where the victims went on March 29, 2025 before they were reported missing. Investigators and SOCO recovered critical evidence, including a DNA specimen that matched the DNA profile of one of the victims, which is Armani Padilla. So tuloy-tuloy pa po ang ginagawang pakasising po ng SOCO po natin upang po sa ating mga na-recovered po na mga ebidensya po. Ito po yung mga iba sa mga nakuha po natin CCTV na mga around 3:37 po. Ito po, ipinapakita CCTV na nakuha nila na yung isa sa kidnapper ay dumaan sa toll gate, nagbabayad pa ng toll. Ng March 29, Ginoong Richardson, Tan Garcia, o Ricardo Austria na po, ang nagdadrive po ng Lexus. Lexus. Para po, siya na po ang magdadala po doon sa lugar kung saan po niya iniwanan po yung Lexus. Pagkatapos po nila pumunta po doon ang sasakyan po ni Ginoong Anson na nilure po sila. Maliban po kay Ginoong David Tan Liao ay may dalawa pa pong Chinese national na kasama po doon po sa lugar na pinuntahan po ng ating mga biktima. Sige, next year. So iba na talaga ngayon, no? Pag may CCTV, mas madali ka makahanap ng ano. Si Bantag sana nakuna ng CCTV para mahuli din siya. Yeah. Kaya panahon na paigtingin na yung batas na pinapanukala na magkaroon na ng CCTV sa lahat ng public roads, public places. Ito po yung mga nakuha po nating evidence during the search warrant. Yung sapatos po ni Ginoong Armani Padilla at ang kanyang sombrero po. Ito po siya, nung siya po ay nabubuhay, suot po niya yung sapatos na Oo, nagmatch yung sombrero at sapatos na sinuot niya, nagmatch. Cover po natin doon So, ibig sabihin, I would like to congratulate the police officers na nagtrabaho nito. po sa sinurban po natin ng search warrant po. At kinonfirm po mismo ng kanyang pamilya na ito po ay sapatos ni Ginoong Padilla at ang kanyang sombrero po. Na-recover din po natin doon po sa bahay yung the same or similar po na nylon bag kung saan po siniksik po yung bangkay po ng dalawang biktima po natin nung nakita po sila doon po sa barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Same din po, ito rin po yung ginamit para sila po ay talian sa likod. At ito po yung mga duct tape po na pinambalot po ng kanilang mukha at mga posas na ginamit po sila kanila to restrain them po during their captivity po. Next. Ito naman po yung pair of shoes po ni Ginoong Anson Tan na nakita din po natin sa loob po mismo ng bahay kung saan nag-serve po tayo ng warrant of arrest. Magaling yung mga investigador. Search warrant po. Natuntun po natin yung bahay po na yon, nung sinundan po natin yung mga CCTV footages po. Just to give you an idea kung gaano po katagal at masusi pong tinabaho. Ito po, ang mga kuha po natin dito po sa lugar po na ito na taken po a few days ahead. Ito po sila. Ito po si katekista at ito naman po si Ricardo Austria. Ito po yung bahay na ating pinagdalhan. Noong March 16 po, nagkaroon po ng insidente yan, na-recover po natin ito at nandiyan po siya ng March 16 pa lamang. At ito po, ito rin po si Ricardo Austria, noong March 16, ayan po siya, at ito po rin siya, nasuot din po niya yung kanyang sombrero noong March 16 at nung nagpunta po siya sa convenience store, bago po niya iwanan yung kanyang yung Lexus po. Bago po, sa pagkakahuli ko kay David Liao Tan, meron po tayong 5 pa na kidnapping case na masusolve po dahil involved din po si David Tan Liao doon sa mga insidente po na yan na kung saan ang isa sa mga ginamit po ay yung Ford Everest na red po na ginamit po sa pagtapon po ng bangkay ni Ginoong Anson Tan at Ginoong Armani Padilla po. Pati po yung isa pong sasakyan din po dyan na nakita din po natin dyan po sa may Villacor Village
ay siya rin pong ginamit doon po sa 50 kidnapping case involving David Diautan. 5 po yan na mga kaso po ang masusolve po natin maliban po dito po sa kaso po ni Anson Tan. Okay. This is, Yeah. ito po si David Tan Yao. Andito po yung bahay na 345. Nandiyan po siya. So, ang nagre-renta po supposedly po nitong number 345 na apartment po dyan po sa Villafort Village, supposedly si David Tan Yao. At ang caretaker po niya ay ito pong si katikista na bayaw na Richard Austria Garcia. So, magaling. Base po sa mga ebidensya kinuha, ay kampante na po ako bilang isang may karanasan bilang na trial lawyer. Sapat na po yung mga yan para makonvict itong mga nahuli. That's all po for some of the information we wish to share with you this afternoon. Okay, palakpakan. I want to clap my hands to the involved policemen. Hindi nga sila napakilala kung sino sila eh. Ang nagsasalita lang yung general. Bagkus, naintindihan ko rin yan sapagkat po, kasi mga ahente sila. Yan naman po ang essence ng tinatawag na confidential information. Sigurado ako ginamitan nila yun ng confidential fund. Kailangan makahanap ka ng tao para makausap mo, magbibigay ka, gastos ka ng pera. Yan po ang trabaho sana ng mga PNP. So, dapat sana lahat-lahat ma-solve nila. Pero ang problema lang, katotohanan din naman na hindi sapat ang galing nila na mahuli ang lahat. Pero naniniwala pa rin ako, kung kidnapping sabihin na nagpabagsak kay BBM, may isang kidnapping incident na nalalaman na yun ang dahilan kung bakit bumagsak ang rating ng BBM. Alam mo ano yun? Sige nga, hulaan nyo nga kung ano yun. Kidnapping yun ha. Iyon po yung kidnapping kay Digong. Kaya kung may dahilan, pwede natin sabihin na kidnapping kay Digong na kinidnap ni General Nick Torre at pinasa doon sa The Hague ang dahilan ng pagbagsak ng rating ni BBM. So diyan lang muna tayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Sayang ang karir mo, Bato. Ilang araw na yung palipasin, arestuhin na rin ni General Torre. Ay, yan ang inasahan niyo. Tingnan na lang natin sila, hayaan na lang natin muna sila. Ratin Bautista, Rojon Bautista, sayang ang karir ni Fajardo. Only time will tell kung kailan makulong o kasama siya kay Torre. Kasi kung kinasuhan, makasama siya kay Torre. Bakit hindi siya ng protesta? Abogada pa naman siya. Siguro yung babayran, no vote PDP, Duterte, JD Adawin, Nexus dito sa Canada ay private to go through with small inspection, circumcising. Okay, Nexus dito sa Canada ay sa Canada hindi ko maintindihan po, ay private to. Okay, Gregorio Babaran, number 7, Bunyog. Okay, Eulalio Orlasan, dapat tuto ang mga pulis idaan na lang sa agency para tumino. Parang security guard. Magandang pag-isipan yan. Baboy din po kasi yung si Digong, kaya dapat baboy arestuin. Hindi naman po pwede, Greg, no? Hindi naman ako pabor sa mga diskarte. Kita po yung kumidnap, inayos na inaresto na lang maayos. Kaya dapat ganun po, hindi po bawal po sa akin kung ako presidente na kung umaresto ka ng isang kriminal kahit napatunayan pang kriminal ay bababuyin mo. Bawal po 'yun. Dapat tigilan na natin yung utak biya ang tawag diyan eh. Hindi, ayaw ko naman tawaging utak baboy. Maging utak baboy tayo. Pigel lipod. Kaya yan po, kita mo naman Greg, no? Ikaw okay lang sa iyo pero mas marami po ang
na asar sa yung sistema ng pag-aresto. Ang utos kasi po ng batas ay idaan sa korte. Hindi nila dinaan sa korte. Yan po. Ibig po sabihin, yung mga iyan, pag sila naman ang bigyan ng pagkakataon, papatay at papatay mga yan. So kahit ano pang kasalanan ng isang tao na ating naaresto, arestuhin natin ng maayos at lilitisan natin ng maayos. Hindi natin ipakita yung lupit na ginawa nila. Bagkus, sabi nga ni Jesucristo, so the Lord has just risen, batuhin mo sila ng tinapay kung ikaw ay binabato ng bato. Huwag lang bala kasi baka matamaan, mamatay tayo sa bala. Shirley Ann Lansang, may hirap tayong Pilipino, di talaga inalam kung tama ang mga binubuto. Ayan, nagsimula po sa mga binubuto natin. Rodney Palmes, mga maro. Mga maro. Si Pastor Rodi Rabe, let us vote straight. Bonyog. Gregorio Baran, iboto na kita. Tony Toto, hindi po ako kandidato sa 2028 pa. Sige, sa 2028 pa tayo mag-usap. Tatakbo po akong presidente, that's one thing for sure. Tapos ni Comedy sa Madhay, Bunyog tayo lahat. Opo, salamat po sa tulong ninyo sa Bunyog. Hanggang dyan lang tayo ngayon at magandang gabi po. Dapat ayusin naman natin ang ating yung gusto sana wala ng gantihan. Tama na yung malupit na dinaanan sa panahon ni Duterte at kung dapat sa panahon ni Bongbong, kung sino man arestuhin nyo ng maayos, may paggalang sa karapatan ng tao. Okay? Ganun na po ang ating hiningi dyan. Kita mo, hindi natin maiwasan. Marami ng mga anti-Duterte, bumaliktad po sila lahat. Kasi po, ay yun na nga, mali talaga ang pag-aresto kasi dapat din ikulong sa kasalanang kidnapping at saka o di ka kidnapping, arbitrary detention, saka illegal arrest sinectore. Tapos dapat kasama din si Jane Fajardo, yung spokeswoman kanina ng PNP. At pwede rin isama dyan sila ni Remulla kasi sila nagplano. So dapat silang ang isa pang kasalanan po ay hindi natin na nagagamot ng dahil sa paggawa ng isa pang kasalanan. Kung may murderer kayo nakita at nahuli nyo, hindi po pwede na patayin nyo rin kasi pumatay din yan eh. Hindi po yan, bawal po yan. Hindi po yan ang ugali ng tamang pang-ugali ng tao. Kung ganun pong ugali na susundin natin, di wala nang katapusan. Kung sino naman ang mataas, gagantihan naman sa baba. Ganun lamang po ang mangyayari. Kaya let us stop the sinanigan of all of this. Let us show to the world na tayo po ay disente. Alalahanin nyo, wala ng barko, arko ni Noah na darating. Bakit po? Kasi dati, nung gumawa si Noah ng barko, ang ginagawa niyang barko, magdadala siya ng dalawang species, dalawang hayop sa kada species. So, hayop halimbawa ng ibong agila, may babaeng agila, may lalaking agila. Lahat yun dala-dala tapos may mga lalaki, may mga tao din sa dinala. Ngayon mahirapan si Noah magpagawa ng arko. Bakit? Sa building permit pa lang mahirapan na siya. Tapos may SOP pa sa bigay sa kontrata sa pagbidding-bidding. Ang pinakamatinding hirap ni Noah, alam mo ano? Dati babae, lalaki lang dinadala niya. Ngayon marami na, Maritso. Michelle, marami na. Alam mo ang dadalhin? Kasi dati, boy and girl lang. Ngayon, may LGBTQ o may lesbian, may bakla, tomboy, girl, boy, bakla, tomboy. Yan po mangyari. Dadalhin mo lahat yan sa arko. Kaya hindi na pwede. Hindi na kaya. Sige, hanggang dyan na lang at maraming salamat. Maraming gabi po sa lahat.